dahil nga sa US sanctions na inimpose ng Estados Unidos, maaaring maging sobrang bagal at hirap ng trabaho sa loob ng korte. Maaaring maapektuhan ang ebidensya, ang pag-schedule ng hearings at ang mga komunikasyon. At dito natin maaaring i-apply ang batas. The possible delay in the proceedings is not just an inconvenience. It can touch basic human rights issue. Under Article 60, Paragraph 4 of the Rome Statute, kapag sobrang tagal na pong nakakulong ang isang akusado pre-trial at nagkaroon ng unreasonable delay na hindi naman niya kasalanan, the court must consider releasing the person. Yan ay nakasaad mismo sa Rome Statute. So kung dahil po sa US sanctions ay mapilay ang operasyon ng ICC at madelay ang trial ni FPRRD, maaari itong i-argue ng kanyang defense team na hindi makatarungang panatilihin sa detention ng isang 81-year-old habang ang korte ay paralisado. Bato! Magpakita ka! Harapin mo ako kung matapang ka! Ipasabi na ka sa ICC! Bato nga! Takbo! Bakit ka tumatakbo? Di ba hinahanap mo ako? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Guys, grabe, napakalupit ng balitang ito, no? Ready na ba kayo na makita muli si PRD sa Pilipinas? Sa Davao, sasama tayo sa Banateros Brothers sa Davao. Tandaan niyo yan, pupunta si Boy Sardinas doon. Alright! Yun guys, napakaganda na pag-uusapan natin. So, ang pag-pray ng mga kababayan natin na talaga nagmamahal kay Tatay Digong ay palapit na ng palapit talaga mga kababayan. Dahil dito sa nangyayari ngayon sa ICC, mo kinakarma na yung isang isa tinanggal yung ICC, di ba? Kasi yung kalbo, yung pangit, di ba? At itong mga tanso vlogger, mga babayan, ay meron dito yung dating vlog natin na isang bakla na bayaran na tanso vlogger ni Marcos Jr. No? Pag daw nakauwi si Tatay Digong mga kababayan, gigilitan daw niya yung kanyang leeg, yung sarili niya. Magla-live daw siya, tapos gigilitan niya po yung kanyang leeg. Ano ang bakla ka ngayon? Ha? Baka mawala ka na kaagad. Yung baga hindi ka na nakikita mo ng umuwi Tatay Digong, yung pangako mo na maglalaslas ka ng leeg mo. Sinungaling naman yun eh. Yari kayo ngayon, mga tanso vlogger kayo. Lahat ng mga bayaran, di ba? Meron nga natanggal, di ba? May natanggal na ng buhay. At may nag-e-edit pa, no? Yun daw bumaril kay Mima Alicia, nahuli na. Pero yung edit nila mga kababayan, 2024 pa. Sakit sa ulo, no? Mga tanga talaga kayo. Dahil sa video na to mga kababayan, napanood nyo yung preview, napakaganda nito. Mamaya manoorin natin yung full video kay Boss Reaction TVPH. At share nyo itong video na to. At alam ko maraming nagko-comment dyan na sabi pagka daw nakauwi si Tatay Digong, magpapainom daw, maglilitsyon, no? Ako ang gagawin ko ito, mimimigay ako ng sardinas guys, no? Kaya share nyo itong video na to para mapanood ng mga babae natin na nagmamahal kay Tatay Digong. Saka alam nyo, nakakaya, di ba? Nakita nyo dyan yung panoorin nyo guys hanggang sa dulo. Dahil itong si BP Inday Sara guys, kahit saan magpunta, sinasalubong po ng mga taong bayan, ng mga OFW. Samantalang si Auntie Claire sa si Bongbong Marcos, kahit saan magpunta may rally, ni hindi man lang magpa-picture yung mga OFWs, ang sasabihin sa kanila, mga bangag, mga scammer, mga magnanakaw, mga pangit, 'di ba? Si Auntie Claire, no? Si Auntie Claire kramong yun daw sabi niya. Diyan naman ako papalag. Sabi niya, sinabihan daw siya ng pangit. Wow, sino sabi sa'yo maganda ka? Pinagtanggol mo pa talaga yung itsura mo Sa nangyari itong salita ni BP Inday Sara, so nagpaparinig na siya. Kaya itong si Trireling mga babayan, kabado na to. Tapos ka ngayon Trireling. Tapos ang karir mo, no? At ang sabi nga nila maggaba, magdi magsaba. Ito tama ba yun mga kababayan? Ito na, nalalapit na guys yung kanilang katapusan. Yung pang-aapi nila sa mga pamilyang Duterte. Alam niyo naman mga Duterte, pag nakabalik yan guys, yan ang kinakatakutan po ng mga demonyong mga kawatan na talagang mga puro magnanakaw sa panahon ni Marcos Jr. Nagsama-sama, mga mga sindikato guys. Kasi ang gagaling po nila. Baga,
kontrolado po sila ng isang, alam nyo na, kung sino ang mastermind, di ba? Kaya walang kawala yung mga babayan. Saka ito, magbubunyi, no? Mag-celebrate ang mga kababayan natin Pilipino, yung mga kumare natin dyan. Kayo, pag nakita nyo na, dumating si Tatay Digong, magpapansit kayo dyan. Asarin natin itong mga demonyong mga kawatan ng mga vlogger na mga bayaran. Di ba? Yung magigilit ng leeg, tandaan mo pagka dumating si Tatay Digong, yung vlog ko na yan, bubuklatin ko yung yung sinabi mo, yung sa vlog mo, nagigilitan mo yung sarili mo pag dumating at makalaya pa si Tatay Digong, yari ka ngayon. Saka dyan guys, makikita nyo dyan si Senator Cayetano, attorney, matalino, hindi tulad ng mga hudas dyan. Yari kayo. Ang ganda na sasabihin ni Senator Cayetano guys, panoorin nyo hanggang sa dulo. Makikita nyo yung mga babae natin dyan na napakainit ng pagsalubong kay BP Inday at nakakakilabot guys yung sinabi niya na handa na ba kayo? Susunduin na natin si Tatay Digong. Di ba? So ganito guys, sana magustuhan nyo itong vlog na to. Don't forget to like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pinutin mo na yung subscribe button dyan. Yan mo na yung all para lagi kayo nakakapanood ng ating mga vlog. So minsan lang ako nakapagpakita. Shoutout sa ating mga kumar dyan. Sana napanood mo itong video na to na nakita mo muli. Pasensya na kayo at hindi tayo nakapag-salita, nakapag-vlog at mahabang istorya kasi kasama ako sa dahig na po at sasalubong sa Tatay Digong. So ano pang hinihintay nyo guys? Panoorin nyo to, nakakakilabot tong video na to. Okay, tuloy mo hanggang sa dulo guys, don't skip the ads Okay, let's go. Susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Alright, reaction, TVPH, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Narinig po ninyo mismo sa ating Vice Presidente. Sinabi niya na ang pag-uwi ng Pangulong Duterte, mga ka-reaction hindi po laging sinasabi hindi niya laging sinasambitla o binabanggit ang salitang pag-uwi ng Pangulong Duterte. Ako nararamdaman ko po mga ka-reaction. Maniwala po kayo sa hindi. Itong si Bangag parang iniipit na po ang kanyang mga jetlog. Bakit kanyo? Kasi mga ka-reaction, nagagalit na itong si Donald Trump. Nagagalit na itong si Donald Trump na bakit kinausap na niya itong si Bangag at hindi pa siya pumapayag na pauwiin si Duterte. So anong ginawa ni Bangag? Nagtigas-tigasan. Anong ginawa ni Donald Trump? Ano pong ginawa ni Donald Trump? Pinatawan tayo ng 12% tariff. Nako! At tayo lang Take note, ang Pilipinas lang po ang pinatawan ng Amerika ng napakataas na tarifa. 12% mga ka-reaction. Napakalaki po niya mga ka-reaction. At wala pong nagawang negosasyon si Bangag. At wala po siyang magagawang negosasyon kasi pinataw po niya yung 12% tariff pagkatapos po, eto mga ka-reaction, pagkatapos pong makipag-usap si Bangag at si Donald Trump. Nako! Yan ang sinasabi natin mga ka-reaction. Ito, pakinggan po natin ito mga ka-reaction. Uuwi na yan. Uuwi na yan. Uuwi na si Rodrigo Duterte. Paano ngayon yan? Uuwi na pala si Digong. Ang dami nyo ng igit. Dadagdagan pa. Sabi ni Bibi Sara. Uuwi na daw si Digong. Laki ng problema nyo, no? Bagsak ang ekonomiya, may isyu ng korupsyon. May isyu ng drug addiction. Kung ano-anong kinakaharap nyo ng mga kontrobersiya. Tapos, uuwi pa si Digong. Wala na. Kaigit na. LBM! LBM! Yaw! When it rains, it pours. Say!
sayang ang payo. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod Pakinggan na po ninyo, linggo. ha? Mahal nating lahat. Pakinggan po ninyo ha, lumabas na po sa bibig ni VP Sara Duterte ang pag-uwi ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oh, mag-resign ka na, Bongbong. Ano pang iniintay mo dyan sa Malacanang? Bumaba ka na dyan. Tapos na ang oras mo. Oh. Inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Naimbag na adlaw, kada kayo amin. Magandang araw sa inyong lahat. Meron lang po muna akong paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil ngayong hapon na ito. Kasi nakita ko sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang-photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Inday Sara, wala na kaming pakialam sa message mo, basta meron lang tayong selfie. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Isa-isa. Kaya, hindi kailangan manggigil dahil habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Ang susunod ko po ay yung munang ating pagdarasal at pakikiramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila. At kailangan ipaabot natin ang ating moral support, kundi man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Maraming salamat, ma'am. Mahal ko din kayo. Duterte! Unahin ko, mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya Allah, para sa araw na ito, na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang susunod na pagpapasalamat ay syempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil kung hindi dahil sa kanilang
preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers, mga organizers. Maraming salamat sa inyo. Lahat tayo, ma'am. Hindi ba yan? Lahat tayo hindi nakatanggap ng maleta. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo na magtipon-tipon ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, nag-undertime, nag-absent, nawala ng trabaho dahil hindi pumasok, hindi na natuloy ang biyahe, hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami ang na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Priceless. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyo mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga
puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amo ang pamilya. Ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsihal, mga buhaya, Mayor, Governor. Buhaya. Sobrang dami ng mayroong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito, ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kaninyong tanan. There you have it, ladies and gentlemen. The 15th Vice President of the Republic of the Philippines. Naku po, marami daw buhaya. Narinig nyo na ba ang eksplosibong headline na gusto umanong i-dismantle o buwagin ng Estados Unidos sa pamumuno ni President Donald Trump ang International Criminal Court or ICC? Naku po. Ang mismong korte na may kustodiya ngayon kay Philippine former President Rodrigo Roa Duterte o kilala rin bilang FPRRD. Kaya naman natural na tanong ng karamihan, kapag pinahina, pinaralisa o tuluyang ipinasara ng Estados Unidos ang ICC, otomatiko na bang makakalaya si FPRRD o makakauwi sa Pilipinas? Pag-usapan natin. As of July of 2026 ay nananatili pa ring detained si FPRRD sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ang 3 counts ng crimes against humanity na inihain laban sa kanya ay formal nang confirmed for trial. At sa darating na November of 2026 ang nakatakdang opening ng kanyang paglilitis. Kaya naman, kung ang tanong ng karamihan ay kung makakalaya ba si FPRRD dahil sa umanong planong pagpapadismantle ng Estados Unidos sa ICC, the careful legal answer is not automatically. Pero sa kabilang banda ay hindi rin naman tamang sabihin na walang magiging epekto ang plano ng Estados Unidos sa tuluyang detensyon ni FPRRD sa ICC The Hague. Dahil sa totoo lang, ang Estados Unidos po mga kaibigan ay may kakayahan na guluhin o pahinain ang banking systems, technology infrastructure, travel privileges, at ang mismong takbo ng trabaho ng mga opisyal ng ICC, tulad na lamang ng mga judges at prosecutors nito. If you are new to my channel, I'm Attorney Jane and I talk about life, law, and more.
Ngayon ay pag-uusapan natin ang magiging epekto ng bakbakang ICC versus USA sa nagpapatuloy na detention ni FPRRD sa The Hague. Simulan natin sa napakahalagang isang legal reminder na dapat ay hindi natin makalimutan. Pending pa po ang kaso ni FPRRD sa The Hague, Netherlands. Ibig sabihin po, ang mga binabato laban kay former President Rodrigo Roa Duterte ay pawang mga alegasyon pa lamang na nagmumula sa prosecution. Dinideny naman ito lahat ni FPRRD at sa ilalim po ng ating international law, he is still strictly presumed innocent. Noong kinonfirm ng mga pre-trial judges ang charges nito lamang April of 2026, hindi po ibig sabihin nun ay nahatulan na si FPRRD. Hindi ibig sabihin na declared guilty na siya. Ibig sabihin lang po ay nakakita ang judges ng enough grounds para ipagpatuloy ang kaso at para bigyan din ng pagkakataon ang depensa na maihain ang kanilang laban. Mga kaibigan, let us always remember na pagdating po sa trial proper, the burden heavily lies on the prosecution. Sila ang may trabaho na patunayan ang kanilang mga alegasyon by proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, dapat ang kanilang alegasyon ay mapatunayan nila sa pamamagitan ng ebidensyang walang kaduda-duda. At para naman sa mga supporters ni FPRRD, dito papasok ang unang solid na legal defense niya. Hindi sapat na sabihin lamang ng prosecution na may mga taong naapektuhan o maaaring pumanaw sa nasasabing drug war na umano'y pinasimunuan ni FPRRD. Kailangan pong mapatunayan ng prosecution na meron ngang formal na isang state policy na nagbibigay mismo ng utos mula kay FPRRD na tugisin ang mga biktima. In one angle, the defense can argue na ang mga nangyaring pang-aabuso ng mga law enforcement authorities ay mga rogue actions. Ibig sabihin, maaaring mga tiwaling law enforcement authorities ang gumawa nun. At hindi nangangahulugan na ito ay isang opisyal na utos mula sa ehekutibo. Marahil ngayon ay marami ang nagtatanong, bakit kaya ganoon na lamang kadaling bantaan ng Estados Unidos ang ICC, pero ay hindi naman nila kayang basta-basta na lamang ipasara ang korte na ito? Ganito kasi yan. The ICC or the International Criminal Court is an independent, treaty-based court. Ang Estados Unidos po ay hindi signatory sa Rome Statute. Ibig sabihin ay hindi sila pumirma sa kasunduan na inilatag ng Rome Statute. Kaya naman hindi sila miyembro ng ICC. But under Article 12 of the Rome Statute, maaaring manghimasok ang ICC kung ang isang krimen ay umano'y nangyari sa isang bansa o teritoryo ng isang bansang miyembro ng ICC. Gaya na lamang ng Pilipinas mula November of 2011 hanggang bago tayo nag-withdraw noong March of 2019. Dito nga nagka-clash ang pananaw ng Estados Unidos at ng ICC. Para sa Estados Unidos, hindi naman maaaring litisin ng ICC ang isang opisyal ng bansa na hindi naman miyembro nito. Pero para naman sa ICC, as long as nangyari ang mga krimen or injustices sa teritoryo o bansa na miyembro nila, may jurisdiction sila. Ibig sabihin ay may kapangyarihan silang mag-prosecute. Now, we have already laid down the basis of their different perspectives. Lalo namang uminit ang banggaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng ICC nang maglabas ng ICC warrant of arrest ang korte laban sa mga opisyal ng Israel. And take note po that Israel is one of the closest allies of the United States. Hindi po ito ang unang pagkakataon na tumutol ang Washington sa ICC. Pero dahil dito ay lalong tumindi ang paninindigan ng Estados Unidos. Mas lalo nilang iginiit na wala naman daw umanong kapangyarihan ng ICC na usigin ang mga mamamayan ng isang bansang hindi naman kasapi ng Rome Statute, tulad na lamang ng Israel. Dahil dito ay naglunsad ang US government ng isang aggressive campaign upang sistematikong pahinain ang operasyon ng ICC. Sa ngayon po ay hindi muna natin na pag-uusapan kung ano nga ba ang mga alleged crimes na umano ay ginawa ng Israel. But suffice it to say for now na may mga nakitang paglabag umano sa human rights ang ICC, kaya naman ay naglabas sila ng warrant of arrest laban sa mga opisyales ng Israel. And again, dahil dito ay nagkaroon ng mas malalang tensyon ang ICC laban sa Estados Unidos, which is one of the closest allies of Israel. May mga news reports din na nagpahayag na ang mismong sinabi umano ng Estados Unidos ay ang kanilang goal is to systematically disable the court's ability to operate.
Now, legally speaking, the Rome Statute is composed of about 125 member countries. Kaya naman ay walang direktang authority o kapangyarihan ang Estados Unidos na i-cancel na lamang ng basta-basta ang Rome Statute. Hindi nila pwedeng sabihin at ideklara na wala ng ICC moving forward. Now, even if we believe na hindi naman talaga within the power of the United States ang pagpapasara sa ICC, we can say one thing for sure. Operationally speaking, sobrang laki po ng impluensya ng Estados Unidos. Kontrolado nila ang US dollar, major banking systems, at iba't ibang mga big tech companies. Kaya naman kapag in-enforce na nila ang mga sanctions na in-impose nila laban sa mga officials ng ICC, maaaring mawala ng mga ICC personnel ng access sa kanilang mga bank accounts and emails, among others. Kaya naman ayon sa mga eksperto, the question is not as to whether United States can dismantle the ICC. The proper question is, kaya ba nilang pahirapan ng sobra ang ICC hanggang sa maparalisa ang operasyon nila? That is the question to ask. Now, we have already talked about the overview as to the perspectives of both the parties, itong ICC at ito ring Estados Unidos. The next question is, ano nga ba ang magiging epekto nito ngayon kay former President Rodrigo Roa Duterte, who is still currently being detained sa detention center ng ICC The Hague, Netherlands? Para mas maintindihan natin kung paano maaaring makaapekto ang isyong ito kay FPRRD, balikan natin ang pahapiyaw kung paano nga ba siya napunta sa The Hague, Netherlands. Ang katanungan kung naging legal ba ang proseso ng pagpapadala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Matatandaan na noong March of 2025, nagkaroon ng isang police operation. Alam na nating tinatawag nilang Oplan Tugis. Ayon sa Philippine National Police or PNP, isinagawa ang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni General Torre III. Kasama ang iba pang mga opisyal ng PNP, CIDG, DOJ at iba pang mga law enforcement authorities. Bilang pagtugon umano sa kahilingan ng Interpol or International Police, kaugnay ng warrant na inilabas ng ICC. At noong gabing iyon din ay dinala nga si FPRRD sa Villamore Air Base at siya ay sinakay sa isang private plane patungo sa The Hague, Netherlands, kung saan siya isinuko sa kustodiya ng International Criminal Court or ICC. Para sa Marcos Administration, Department of Justice at Philippine National Police, ang nangyari umano ay isang lawful arrest na isinagawa bilang pagtugon sa kahilingan ng Interpol at sa umiiral na legal cooperation ng Pilipinas sa international law enforcement. Ilang ulit ding ipinahayag ni General Nicolas Torre III na legal at maayos ang isinagawang operasyon at itinanggi niyang may illegal na nangyaring pagdukot. Ngunit, mahigpit itong kinwestiyon at patuloy pa rin kinikwestiyon ng kampo ni FPRRD. Ayon sa kanyang mga supporters at defense team, napakabilis umano ng naging turnover sa ICC at hindi man lang siya dumaan sa mga regular proceedings through the local courts. Dahil dito ay inilarawan nila ang nangyari bilang isang illegal rendition at marami ang nagsasabi na ito umano ay isang state-sponsored kidnapping. Mahalagang linawin gayon pa man that as we speak right now, ang mga terminong ito ay mga argumento na isinaad ng posisyon ng depensa. Hindi ito mga judicial findings. At dito na nga pumapasok ang isang malaking tanong. Kung ngayon ay sinusubukan nga ng Estados Unidos na pahinain at paralisahin ang operasyon ng ICC, maaari bang makatulong ang development na ito sa legal defense ni FPRRD? So dito po sa gitna ng pressure between the United States and the International Criminal Court, ano ang maaaring asahan ng kampo ni FPRRD? First and foremost, the United States cannot directly order the release of FPRRD. Hindi po siya isang prisoner ng Estados Unidos. Kaya hindi po maaari na magpapresko na lamang sila at mag-order na i-release si FPRRD. Kailangan pa rin po ng ICC judicial decision bago siya makalaya. What is the status right now? As we speak right now, ay nananatili pa rin nakadetain si FPRRD sa ICC The Hague, Netherlands. Nakatakda pa rin ang pagbubukas ng kanyang trial at ang mga alegasyon laban sa kanya ay kailangan pa rin patunayan ng prosecution beyond reasonable doubt. Samantala ay may pagkakataon din ng depensa na questionin ng mga ebidensya, ang proseso ng kanyang pag-aresto, ang jurisdiction of the ICC, at ang anumang magiging legal remedies na maaari pang maging available while the case is ongoing.
Sa totoo lang, ang pinakamalaking laban ay hindi lamang tungkol kay FPRRD. Ito rin ay tungkol sa hangganan ng kapangyarihan ng isang international court, sa soberanya ng mga estado, at sa tanong kung hanggang saan maaaring makialam ang international justice sa mga bansa na hindi naman miyembro ng Rome Statute. At ngayon, habang sinusubukan ng Estados Unidos na pahinain ng ICC, isang panibagong legal na kabanata ang maaaring mabuksan. Hindi lamang para sa kaso ni FPRRD, kundi para sa kinabukasan ng International Criminal Court mismo. Iyan naman sa ngayon ay gusto kong marinig ang panig ninyo. Sang-ayon ba kayo sa hakbang ng Estados Unidos na limitahan ang kapangyarihan ng International Criminal Court? O sa tingin ba ninyo ay mas mahalagang palakasin ang ICC upang higit na mapaigting ang international justice system? Let me know your thoughts. So I guess that's it for now. Till next time! So malinaw po mga karyasyo na sinabi ni attorney na kapag na-delay ang paglilitis o pagbubukas ng kaso ni FPRRD, ito po ay mahuhulog dun sa sitwasyon na talagang kailangan siyang pauwiin at palayain. Ako mga karyasyo, malapit-lapit na po yan. Praise God for a Sunday. Magandang tanghali, magandang hapon sa lahat ng ating Facebook friends and family. Kamusta po kayo? So first and foremost, anong topic natin ngayon? Paano ba tayo nagsisimula ng ating pag-uusap? Sa pagbibigay ng pasalamat sa Diyos. So ang topic po natin ngayon ay related doon kasi ang topic po natin, love or loving God and nation building. So tignan po natin yung intimate connection ng building our nation, fixing our systems, yung kung paano magkaroon ng maayos na pamumuhay ang ating mga kababayan sa pag-ibig sa Panginoon. So I thank God for you, ang ating audience dito, ang ating mga kapatid, ang technology na ngayon pwede akong dumiretso sa inyo through the mga cellphone at mga gadgets nyo na walang filters at walang editing. Pa-shoutout, sabi ni Justin Flowerson, yan, Christine Manuel Erardo from Qatar. Yon, assalamualaikum mga kapatid natin who are in the Middle East, mga nasa Mindanao, dito sa Taguig, marami tayong kababayan na Muslim din. Brother Robin Padilla, shoutout din sa iyo. Sa Hong Kong naman, si Ann Matike, Isabel Peruda, happy Sunday. Ekhang Eskak, Sherry Baya. So yun ang siya sa ito, kapit bayan lang namin. Si Connie Moleta, taga Pasig. Roger Season, thumbs up din sa iyo. So let's start there, no? We thank God. So may natutunan po ako, baka gusto nyo rin pong gawin, yung when we thank God, kasi di ba dati madalas yung praise God or thank God for a new day, di ba? Thank you God na nakatulog ako, buhay pa ako. Thank you God sa pamilya. Pero may nagsabi po sa akin, why don't you start thanking God for who He is? Kasi siya yun eh. Kaya ganyan ang kanyang pagmamahal. It's because of His essence or who He is. Sabi ko, nga no. So madalas po, whether mga ka-close ko, definitely family, sinisimulan ko sa either praise God or thank you Lord for who you are. Then kasunod, so kung mami ko kausap ko, I thank God for my mom, or Kusilani, I thank God for my partner, my darling, my wife. No, shout out from Pampanga, Richie Dungka, Olive Dangayo from Ifugao, yan. Watching from Hawaii, si Bobby Bautista, Marietta Beldad from the United States of America. Parang nag-flicker yung Facebook natin, no. I hope maganda yung connection, minsan nakalagay slow. Elmi Katipay from Hong Kong. Ayan, thank you Merlin Kim. Camilo Bailon coming from Zamboanga del Norte. So mabuhay mga taga Mindanao. Maayong hapon sa kaninyong tanan. Yan. So guys, sabi po sa Bible, love God above everything and everyone with all your heart, spirit, and mind. Tapos pangalawa, love others as you love yourself. Okay. So you have to love yourself Kasi ang hangganan mo ng pagmamahal sa iba ay hangganan lang ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero dapat Diyos ang mas mahal mo. So hindi yan ang topic natin ngayon pero napaka-importanting part yon, di ba? So for example, if I'm mad at myself
for whatever reason, tinatamad, dapat naging bold ako, hindi ako naging bold, dapat nagrepent ako, hindi ako nagrepent, masama araw ko, imbis na mabait ako dun sa mga tinuturi kong mga anak ko, mga pamangking ko, medyo nagsungit ako. So when I'm mad at myself, makikita mo, I seem to be mad at others. So that's why when you really don't love yourself, may hangganan din. So if I only love myself 75%, ang mangyayari nun, I can only love others 75%. Now, masama ba to love yourself 100%? No, basta't you love God much, much more than that. 1,000, 2,000, or to infinity. So, anong kilalaman po nito sa loving your nation? Kasi sabi po ng Biblia, kung hindi mo mahal ang iyong kapwa, hindi mo rin mahal ang Diyos. At paano ba namumuhay ang iyong kapwa? Sa isang community or village, sa isang homeowners association, sa isang barangay, sa isang municipality or city, sa isang probinsya o region, sa isang bansa. So, ang punto po ay meron pong nation building talaga eh. 'Di ba? So, kung makikita nyo po sa Biblia, maraming pagkakataon ang sinasabi po ay ang nation. Yan. So, Lailani Amatiaga from Parang Maguindanao. God bless you. June Cañero, hello. Mesh TV. Ayan ulit ang Mesh TV. Joel Babatid, watching from Sydney. Ayan. Tapos sabi ni Marietta Beltad, praying for you. Thank you po. Prayers are so important. Faith move mountains and prayers are effective. Okay, so idudugtong ko lang ha. So if you love your nation, you have to be updated. So tomorrow may SONA. Dun sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Dun sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Isa lang ating Pangulo. State of the nation, ibig sabihin po, ano kalagayan ng ating bansa. Kailangan parati po may starting point tayo. Diba? So pag sinabi ko sa inyo na, kanina po sa isang chat group lang namin, pinost ni Lani, hindi ko pa natatanong sa kanya sinong gumawa, pero napakagandang analysis tungkol sa Pax Silica. At ito po ay yung gagawin po sa Clark. At ito ano po, wala niyang sinabi kung pro or con, basta't nilagay niya lang lahat. So ang starting point is to know, and then knowledge, tapos wisdom and understanding. Or yung iba, knowledge, tapos understanding, wisdom. Ang point, hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung barangay pero wala kang alam sa barangay mo. Mahal mo homeowners association pero hindi mo alam sino kapitbahay, sinong pangulo nun, ano yung issues, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung alma mater mo pero hindi mo sinusundan yung nangyayari sa iyong school. So ganun din sa ating bayan. It is frustrating and it can get frustrating but we cannot give up. Alam nyo po pag kumakanta tayo ng Lupang Hinirang, yung ating national anthem, nakita nyo yung dulo? 'Di ba? Yung sinasabi natin na handa tayong mamatay para sa ating bansa. I've been reflecting on that kasi since May 11 when we took over, alam kong I could face aminin ko na sa inyo po, I think I said this na naman before but my friends knows this. Kasi nung kinonsult ko muna ang ilang taong close sa akin at kasama po ang dating Senate President Chis Escudero, I really told them that I know na pwedeng ang kasunod nito kaso, yung kuyog, expected yon kasi sa Senate naman, most of the time naman nagkakadebate kami pero may sanity, no? Ibig sabihin, hindi patayan yung objective o kulungan. But that's another matter. Ang point ko, I know kukuyugin, I expected kulungan na pwedeng umabot sa I expected kaso na pwedeng umabot sa kulong because nga may threat na at that time na ikulong si Senator Jinggoy, si Senator Joel at si Senator Chis. So sino naman kami ni Senator Marcoleta na para hindi isunod? 'Di ba? May kaso na rin against the Villars and then because napaka idealistic at napaka articulate ng anak ni Senator Loren Legarda, si Leandro. So, I knew there are threats against everyone. Thank you, Dingle Marie. Mateo 6:33. Sige, puntahan ko mamaya. Okay.
seek first his kingdom and righteousness, and everything shall be added upon to us. That's always a good reminder na unahin natin ang righteousness at kingdom ng Panginoon, at yung iba nating kailangan, kalayaan, pagkain, pangmatrikula, ay mapupunta sa atin. So nung nangyari po yon, I expected na. Minsan lumalamig, minsan nag-heat up. Hindi ko po na-expect yung barilan nung May 13 dun po sa Senate. So nung nangyari yon, tapos nung nakita ko yung reaction ng gobyerno, lalo ng NBI na para bang wala lang, they had to do it, parang hindi Senado yon, I realized na assassination or aksidente, patayan na aksidente could be there, di ba? That's why pagka mas sane o nakapagkwentuhan na ako sa ibang mga senador na nasa majority, tinatanong ko rin sila, kung mga anak nyo nandun, kung asawa nyo nandun, ano mararamdaman ninyo? Nagpuputukan, nakakulong kayo sa nakita mo, mga media, kaibigan natin yung mga yan, kasama natin araw-araw, mga staff natin nandyan, yung mga police, marines na-assign lang sa atin. No? But the point I want to make today is not na ibalikan yon, but the point I want to make is that may cost ang lahat. Following Christ, may cost po yan. Speaking for the truth, may cost po yan. Kung taga-Clark ka, kung pro o anti ka, dun sa Paxili ka, kahit hindi ka taga-Clark, kahit hindi ka taga Pampanga at Tarlac, may cost po ang pumanig o lumaban, di ba? Siyempre, usually kapag ka-criminal syndicate, pagkakampi ka, yung marami kang reward, pero yung cost nun is eventually crime does not pay. Ang problema, pag sa start, ikaw ang lumalaban, usually binabalik sa iyo yung investigasyon or inuusig ka rin because ayaw din nilang mabuko, no? I'm talking in general, wala akong tinutukoy na eksakto. We have to look at the general theory so that we can see how it's applied to our country. What's my point? May cost po. So, yung kasuhan ka, yung imbestigahan ka, yung unahin ka, yung wala ka sa radar, biglang ikaw na sa gitna, kasama sa cost yun. So, wag po nating kakantahin ang ating pambansang awitin o ang lupang hinirang at sabihin ang mamatay ng dahil sa iyo kung hindi tayo willing na magsakripisyo. But actually, ang hinihingi naman ng ating bansa, extreme na yun yung mamatay na dahil sa iyo because that is in extreme situations. For example, ang ating Coast Guard at military, ang ating mga police, they live that daily, yung mamatay ng dahil sa iyo. But for ordinary citizens, yung sumunod lang tayo sa batas, 'di ba? Yung price we pay if we criticize, 'di ba? So babalik lang po ako doon sa SONA tomorrow. Turn naman po ng opposition magkontra SONA sa Tuesday. So after the SONA tomorrow, send comments. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa kontra SONA. But give me your honest assessment. Don't look at the messenger, look at the message. So don't look at President, if we look at President Marcos, yung mga pro, yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, magiging positive. Yung mga ayaw sa kanya, negative. Let's look at his message tomorrow and saan nag-agree at saan hindi nag-agree. Ano sabi ni, may nakita ako doon tungkol sa mustache. Maris, ayan. Marie Chris Fahilan from Batangas City, Eloisa Yu, Archie Gumalo, Nestor Asconda, Cyrus Manipol Jr., Sidra Rasvier, BC Dohora, ang ingay. Maingay dyan, maingay dito, maingay ba to? So, Renato Acuna, dak ka ng dak. Okay. So guys, community tong Facebook natin, everyone's welcome. If you don't like what we're talking about, you can tune out unless you're may kontrata or you're paid to watch and comment. But otherwise, but kung yung comment nyo kahit negative, basta constructive, bakit po hindi? Kasi wala namang perfecto, di ba? Danica Lee, Darlene Serrano, hindi po ako nagpapatay ng comment section kasi tingin ko parating importante yung feedback. At kaya nga minsan, mas gusto ko yung format na ganito na hawak ko lang yung cellphone. Pasensya po kayo, wala pala akong mic today. Yung mga ibang purist o mga kababayan natin na minsan nakikinig kahit maingay, halimbawa na sa mga bus o jeep, mas maganda talagang may mic. Reminder to myself. So, I have to take out my pamangkins. Mga anak ko na sila, mag-late lunch. Tapos, request nila SNR o Landers para yung mga snacks nila for the week, di ba? So, hopefully, makasunod sila ni June Prado. Maayong hapon, brother, watching from Las Piñas. Ayan po. Prayers po. Lynn Garcia, God bless you. Mingay. So, God bless you, everyone.
time with the family. Alam ko maraming sa ating mga kababayan nakatutok pa rin ng work kahit Sunday. Ayan, kung hindi makapunta physically sa church, online, kung ano man ang religion natin, anong edad, Luzon, Visayas, Mindanao, nasa abroad, please po, magkaisa din tayo basta't ikabubuti ng ating bayan. Sabi nung isa, under attack, tapos thumbs down. Kayo na po humusga. Kaya nga, di ba, minsan, tell all. Sinasabi ko talaga sa inyo lahat ng background story, pero hindi ko naman kailangan parating sabihin. Minsan, chill lang. Because ganun talaga po ang buhay eh. You have to live it a day at a time. You have to wait. Sometimes po, ikaw yung nag-accuse. Minsan, ikaw yung na-accuse. Ang importante po, siguro yun ang iwanan ko sa inyo. Ano difference po na labanan natin ang corruption at labanan natin ang culture of corruption? So let's see, before the SONA bukas, kung may time, yan ang pag-usapan natin, ha? We have to fight both, pero Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.